Sa panimula ng episode 6 ay tinupad ni Akira ang isa sa mga bucket list na magkaroon ng solid gold watch. Manghang-mangha siya sa nakikita lalo pa nung tinawag siya ni Kencho para tingnan ang pinakamahal na relo doon na nagkakahalaga ng mahigit kumulang sa 10 milyong yen. Isinuot nila ang mga ito at nag-selfie pa na parang mga modelo. Kinagabihan ay chinek ni Akira na wala na pala silang tubig. Sinabi din ni Kencho sa kaibigan na wala na silang kuryente at wala na din silang mas agap na balita sa labas dahil down na din ang internet at araw-araw ay damadami ang mga infected at iniisip na maaaring sila na lang ang natitirang tao sa lugar. At kailangan na nilang seryosohin ang bagay na ito na ikinalungkot naman ni Akira. Napaisip ito na kailangan pa din niyang magtrabaho sa panahon na ito at kung ano ang mga bagay na pwedeng makapag-survive sa kanila tulad ng magtayo ng ramen shop o magtanim para mabuhay. Napatingin ito sa kalangitan at namangha sa ganda ng langit. At biglang naalala ni Akira ang mga magulang, napansin ito ni Kencho sabay sabing sigurado siya na nasa mabuting kalagayan sila na sinang-ayunan naman ni Akira at sinabing pupuntahan nila ang mga ito sa Gunma. Kinabukasan ay naghahanda na sila ng mga gamit para sa kanilang pag-alis. Pinagalitan siya ng kaibigan sa pagdadala ng mga hindi importanteng bagay. At pumasok si Akira sa kwarto para magpaalam sa kanyang sa buhay sa Tokyo mula college life hanggang sa office life. Sa pag-alis ay tinanong siya ni Kencho gaano katagal ang biyahe, sumagot ito na mahabang biyahe ang gagawin nila kaya may bagay siyang gustong kunin habang makikita ang excitement sa kanyang mga mata. Ito ay isang lugar na may tulugan para makapagpahinga ng maayos kasama ang best friend, lugar na hindi nila kailangan mag-alala sa mga zombie sa labas, at lugar na may kusina at banyo. Isang RV na magsisilbing bahay na may gulong na perfect para sa adventure sa panahon ng zombie apocalypse. Ikinatuwa naman ito ng kaibigan, pagpunta nila ay nakasalubong ulit si Shizuka na ikinagulat nila. Nag-assume pa ito na baka nga tadhana na ito kaya inaya itong sumama sa kanila. Sumabat agad ito at tinanggihan ng alok sabay sinabi pa na wala siyang ganoong karaming buhay para makipag-alyansa sa kanila na ikinadurog ng ating bida. Tinanong siya ni Kencho kung may lisensya ito. Sumagot naman na wala at nagpaliwanag na sa panahon na ito ay para maiwasan ang mga zombie. Ang pinaka-standard na gawin ay sumakay sa isang RV na ikinatuwa ni Akira na sabi ay ganoon din ang sinabi niya kaya makakabuting sumama na siya. Sa pangalawang pagkakataon ay tumanggi pa din ito. Pinuna naman siya ni Kencho na wala siyang lisensya. Ipinagpatuloy ang pag-corner sa dalaga na mapanganib ang ginawa niya dahil hindi ito pamilyar sa pagdadrive. Naging mapilit ang dalawa hanggang sa wala na siyang magawa. Pagpasok ay para silang mga bata na nakakita ng laruan tiningnan ng lahat ng mga ito at bakas sa mukha ang excitement, humiwalay si Shizuka habang nag-iisip kung ano ang bagay na sasakyan para sa sitwasyon nila at humanap siya ng mid-size na SUV na siyang angkop para sa survival purposes, nakita niya ang kailangan ngunit hindi kagandahan, napasigaw sila sa nakita na napakamahal ngunit napakaklas na RV at sinabing yun ang kukunin nila. Tinutulan naman sila ni Shizuka sabay sabing yun ang nararapat na kunin. Napangitan ng dalawa sa pinili niya na siyang ikinainis nito. Sumabat si Kencho at sinabing napaka-boring ng buhay kung puro ang nararapat lang ang dapat na gawin nila at tinanong na baka may gusto pa siyang kunin na iba. Saktong napatingin siya sa likod at nabighani sa ganda at napaka-perpektong design ng sasakyan na ang higaan na parang sa 5-star hotel sa Bali. Nagmatch pa ang kulay sa mga ilaw nito. Sa pagkawala sa focus ay tinitingnan siya ng mga ito at sinabing halatang gusto niya yon. Nagpapakipot pa din ito. Biglang lumitaw ang mga zombies, mabilis silang pumasok sa puting RV mabilis na pinaandar at umalis na ang mga ito. Naka-achieve na naman ng isang goal ang ating bida, ginamit ni Kencho ang big bike, sinabi ni Akira kay Shizuka na nakakatakot ang sobrang katahimikan ngayon sa daan dahil pag weekdays ay alam niyang laging marami ang mga sasakyan, sumagot naman ito na malamang ay hindi sila nakaligtas sa virus bago pa ito kumalat. Nagtanong naman ito kung virus ba talaga ito sumagot siya na virus lang ang pwedeng makagawa ng ganito kabilis kumalat. Isang bagay na nagpapa-agresibo sa mga tao at nawawala sa katinoan, at kung makakagawa sila ng vaccine ay maaari pang makaligtas ang sangkatauhan at hindi pa huli ang lahat. Sumabat si Kencho na malapit na sila sa Gunma. Nagsabi naman si Akira na huminto muna sila at kumain muna at maggagabi na din at masaya ito sa first night nila sa bagong sasakyan. Biglang nadaanan nila ang spike strip at pumutok ang mga gulong ng mga ito. Pinuntahan agad ni Akira ang kaibigan na natamba at malala ang pagkakatama. May dumating na mga grupo ng tao at hinarang sila. Laking gulat ni Akira nang makita ang dating leader na si Kesugi. Sinabihan pa siya na anong ginagawa nito at hindi pumapasok sa trabaho. Dito ay naalala ni Akira ang panghaaras sa kanya ng leader. Sinabihan sila na nasa masamang sitwasyon sila at ang kaibigan pa nito ay sugatan. At sakto din na marami silang supply ng pagkain at gamot,
Nagyabang pa ito na tutulungan sila nito dahil hindi niya kayang pabayaan si Tendo na ikakatuwa sana niya ngunit sumabat ito na ang kapalit ng tulong ay magtatrabaho siya ulit sa pangangalaga niya na ikinabahala ng lubos ng ating bida. Ramdam pa din ni Akira ang trauma sa kanyang dating trabaho. Sumabat naman si Shizuka na plano lahat niya ito upang magawa niyang manipulahin ang mga tao. Itinanggi naman nito ang pambibintang sa kanya ng dalaga. Sinabihan ng ating bida na magtatrabaho siya sa kanya sa loob ng 2 araw kapalit ng tulong nito sa kanya habang papalapit na rin ang mga zombies. Natataranta na ang ating bida at hindi alam ang gagawin habang tuloy pa din So Kasugi sa panggigipit dito. Ikinatuwa ng boss ng mapapayag ito habang naiinis ang mga kasama dahil wala silang magawa. Pagpunta sa lugar tinulungan ni Shizuka si Kencho para bendahan ang mga injury nito. Naiinis na sinisisi ang sarili sa nangyari ngunit ipinaliwanag ng dalaga na pinlano nila ang lahat ng ito para makapanlamang ng tao. Sa kabilang eksena ay ipinakita agad ang uri ng trabaho mayroon sa kanyang sinasabing kumpanya. Nagulat pa ang ating bida nang kinausap siya ni Kasugi. Pagod agad ang bida sa pagsisimula pa lang dahil ayaw niya talagang magtrabaho at parang tulad na din ito ng dati. Mabilis na kinalmahan ang sarili at sinabing hindi na dahil ngayon ay mayroon na siyang goal at alam na ang gustong gawin. Pinalamig niya ang mga beer para ipamigay sa mga trabahador. Nahuli siya ng boss at nagalit dahil para lang daw ito sa kanya. Nawawala na naman sa sarili ang ating bida kapag kaharap siya. At nang papagalitan na sana siya ay nakita siya ng mga kasama nito at nagkunwari na naman itong mabait at sinabing para ito sa kanilang lahat at mamayang gabi ay iinumin ang mga ito pa welcome party kay Akira at pasasalamat na din sa pagiging hardworking ng mga kasamahan. Pagkaalis nila ay ipinakita ang pagkabones sa ating bida habang siya naman ay takot na takot. Labis ang pagkagulat niya nang makita na kaya din nilang gawing trabahador ang mga zombies, at iniyabang pa ng boss na kahit mga zombies ay pwedeng mapakinabangan sa trabaho kung alam mo kung paano sila gamitin ng tama. At sila ay purong kagamitan lamang na walang sariling pag-iisip at nag-e-exist para sa pagtatrabaho, at katulad din daw ni Akira ay isang kasangkapan lamang. Nanginginig sa takot ang ating bida habang hinaharas ng kanyang boss at sinasabi sa kanya na silang lahat ng nandoon ay kanyang mga kasangkapan lamang at ang pinakamainam niyang gawin ay sumunod sa kanyang mga utos. At iniwan ito na walang nagawa si Akira. Sinabi ni Kencho na napansin niya na wala sa sarili ang kaibigan. Alam niyang dati niyang boss ito pero bakit wala siyang magawa? Sumagot naman si Shizuka habang inaalala pa noong panahong siya ay bata pa, na kahit alam ng isip mo na kinokontrol ka na ay hindi nalilimutan ng puso mo ang takot. Makikita natin na nakaka-relate ang dalaga sa sitwasyon ng ating bida, at buong pagod na nagtrabaho na ulit ang ating bida kasama ang mga zombies. At dito nagtatapos ang episode 6 ng ating kwento. Sana ay nag-enjoy kayo, kita-kits ulit sa episode 7. Huwag din kalimutan i-like ang video at mag-subscribe ka na para lagi kang updated sa mga bagong videos. Maraming salamat.